Wala kang katulad, O Diyos. 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 Sing praise, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Praise and glory,
salamat, Panginoon. We live for you, Panginoon. Ang rason, Lord, kung bakit kami nandito ay para papurihan ka, Panginoon. Karapat-dapat na papurihan ang ating Panginoon sa bawat tagumpay natin, sa bawat pagsubok natin. Kailangan purihin lang natin ang Panginoon. Karapat-dapat ka, Lord. Wala kang katulad. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, O Lord. Salamat, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin, Lord. We will glorify you, Lord. We will obey you, Panginoon. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Tapat ka, Panginoon. We praise you, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Sabihin natin, nararapat siya. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ang ikaw lamang sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus, ang iyong kapangyarihan, hindi mapapantayan. Binibigyan ka namin papuri. Sabihin natin yung papuri natin sa Kanya. Ika'y makapangyarihan. Ang iyong kaluwalhatian na hindi tumitigil. Ang iyong kapangyarihan. Ang iyong kaluwalhatian. Ang iyong pagmamahal. Ang iyong habag ay hindi tumitigil para sa amin. Sabihin natin, pasalamatan natin siya. Purihin natin siya. Dahil siya'y mabuti. Dahil siya'y mapagmahal. Dahil siya'y mapagpatawad. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, salamat, Panginoon. Sa iyong habag, sa iyong pag-ibig. Hindi tumitigil. Oh, Jesus. Binibigyan ka namin papuri. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, ngayong oras na ito, wala kaming ibang ginagawa kundi ang bigyang papuri ang pangalan mo, Panginoon. Itinataas namin ang iyong precious name, Panginoon, above all names. Lord, dahil you deserve all the praise, all the glory, all the honor. Hindi sapat yung sinasambit naming kanta, hindi sapat yung sayaw namin, Lord, sa kung gaano ka kadakila. Pero Lord, pinupuri ka namin sa abot ng aming makakaya, Lord. Lord, we will never stop worshiping you. We will never stop giving you praise, for you deserve all the glory. You deserve all the praise. Kahit mawawalan na kami ng boses, kahit mawawalan na kami ng lakas, Lord, hindi kami titigil sa pagbibigay puri sa iyong pangalan, dahil yun lamang ang deserve mo, Panginoon, mula sa amin. And right now, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa pagmamahal. At salamat dahil naramdaman ka namin ngayong umaga. And Lord, samahan mo kami sa buong araw na ito, Panginoon, sa aming Sunday celebration. Lahat ng tatayo dito sa harap. Bless mo po and bless mo ang mga darating pa, Panginoon, Lord. And Lord, this day is yours alone. And we give you back all the glory, all the honor, all the praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Bigyan palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. You deserve all the praise, Lord. Hallelujah. Yung topic po nating pag-aaralan ngayon, part 1, part 2, ito po yung part 1. Ang title ko dito ay reverence. Ang other word po ng reverence ay fear of the Lord. Pero nilagyan ko po ng slash, itaga mo sa bato. Bakit? Promise ito ng Panginoon, pero may condition. There are 8 promises ang Panginoon. Sabi nga, when God promised, He promised, He never lie. Gagawin niya to. Ang pag sinabi mo kasing fear, may dalawa, mayroon tinatawag na positive at negative. Di ba?
Ang pag-uusapan natin ngayon, may konting negative pero more on positive. Positive, bakit? Kasi sabi nga, when we fear the Lord, yung sa iba kasi, there is no fear in the Lord. Di ba? Sabi nung book ni John Bevere, sabi do, one time daw, nag-preach siya, naibitahan siya sa isang church para mag-preach, ang topic niya, the fear of the Lord. Kasi meron siyang book na ang title ay The Fear of the Lord. So, binabasa ko yon. After niyang mag-preach, tumayo yung pastor na nag-imbita sa kanya at kinorek siya. Ang sabi ng pastor, there is no fear in the Lord. Sabi niya. So, inisip niya, tinignan niya. At nakita niya na ang ibig palang sabihin ng fear of the Lord is reverence. So, yung isa other side, meron tayong takot lahat. Aminin natin, bukal sa tao yung takot. Amen? Takot kang tumanda. Mas mahirap naman ang hindi tumanda. At kapag maedad ka na, meron tayong, alam nyo karamihan sa mga may edad, nagkakaroon sila ng tinatawag na anxiety. At saka nagkakaroon sila ng tinatawag na yung para bang depression. Ano sa mga bata, okay, note, ganito. Last week, nag-preach ako sa isang church natin. Meron kaming change preacher, hindi naman pulpit eh. No, change preacher. Sabi ko sa ganito, sa isang survey, note, alam nyo ba na bawat taon, hindi bumababa more than 400 na kabataan nagsusuicide sa Pilipinas because of depression and anxiety. At may hindi bababa sa 20,000 kabataan ang nagtatangkang magpakamatay because of depression and anxiety. Ayon yan sa survey. Tingnan nyo. So sabi ng DOH, itong problemang ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ay doon nga, diyan si Ate Leonie. Doon nga sa bahay niya, di ba Ate Leonie? Isang second year high school, yung tumalo mula sa 5th floor, doon bumagsak sa tapat ng pintuan ng bahay niyo. O yan, di ba? Yan si Ate Leonie, doon sa kanilang tinitirhan ngayon. O nabalitaan niyo ba nung araw, dito sa isang pribadong eskwelahan dito sa may Bunga, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka ako'y madimanda. O di ba? May isang estudyante ring tumalon, I think mula sa 4th floor o 5th floor nung eskwelahan. At yung batang yon ay may kaya ang pamilya. Kung hindi ako nagkakamali, mga abogado, yung mga pamilya nun. So, kung makikita natin, yung pong word na yung tinatawag nating depression o anxiety, hindi dapat ilagay sa isang tabi. Ginigising po ng DOH, at yan po ang ugat niyan, sabi ko nga ay, ang ugat niya minsan sa family, pamilya. Kaya po napakahalaga ng pamilya. Na ang ginagawa po natin ngayon, yung atin pong ginagawang pagwawagi ng mga kaluluwa, ng mga kabataan, nakakaroon po tayo ng encounter. Sabi ko nga, walang problema doon sa gastos. Okay lang maubos yung pera natin o pera nyo. Ang importante, may isang kaluluwa tayo na nailalapit sa Diyos. Kasi ang bawat kaluluwa priceless sa harapan ng Panginoon. Di ba? Okay lang gumastos, pero kung may isang kabataan kang nailapit sa Diyos, kaya mga kabataan, napakalaki ng papel nyo. Sabi ko nga, ang isang simbahan, kapag walang kabataan at walang bata, yun ang delikado. Obserbahan nyo, kapag ang isang simbahan ko, konti ang kabataan at ang mga bata, delikado. Bakit? Kasi yung kabataan, yun ang ating future. Amen ba? Yung kabataan, yung mga bata, yun ang ating kinabukasan, kaya dapat nating alagaan. Dapat nating pahalagahan. Ano sabi ng Biblia? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay nasa Psalms 34 verses 1 to 22. Let us pray. Panginoon, hinihiling po namin sa umagang ito at amin pong ipinagpapasalamat ang iyong dakilang habag at biyaya sa amin. Hinihiling po namin ang iyong gabay, ang ng Banal Espiritu Santo. I-empowered mo kami at loobin niyo pong maintindihan namin ang iyong salita. At hindi lamang po namin maririnig at mababasa, higit sa lahat, maisabuhay po namin ito.
sapagkat kami po'y sumasampalataya sa kapangyarihan ng iyong salita na siyang nagbabago ng aming buhay. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Psalms 34, hindi ko po babasahin ng buo, pero yan po ang hindi tayo lalabas. Diyan lang tayo. Verse by verse, makikita nyo, ito po yung part 1. Next week, pag dumalo kayo, maririnig nyo yung part 2. Pag absent kayo, sorry. Ano? So part 1, sabi dito, sabi ng 1 to 3 lang, I will always extol the Lord. His praise will always be on my lips. Sabi naman dito, I will glory in the Lord and let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sabi nga, those who fear Him lack nothing. Wow. Ito yung positive side. Those who fear the Lord lack nothing. Sabi nga, meron pong 8 promise, but it is a conditional and reserved for those who genuinely fear the Lord. So makikita ninyo yan. Yung isang 8, ito yung kanyang promise. Another 8 ay yung condition para makuha natin. Ito ngayon muna, unahin natin yung promise, yung 8 promises ng Panginoon. At ang kondisyon para makuha natin yon next week. So umaten kayo next week, ha? Pag hindi kayo umaten, wala kayo rito. Tama ba? Tama naman, no? Hindi nga kayo umaten, nandito pa kayo. Oh, sabi na, Pastor, baka po wala ako, pero padadala ko po yung aking espiritu. Nakarinig ba kayang ganon? Hindi, Pastor, kahit wala kami, kasama nyo naman ang aming spirit, no? Kaya yung pong mga bakanting upuan, ingatan nyo, baka naandyan yung espiritu ng ating mga kapatid. Ingatan nyo po, baka maupuan ninyo. Ano? Naandyan lang sila. Okay. Number 1, verse 4. God promises to deliver us from fear. Yan yung kanyang unang pangako. He will deliver us from fear. Sabi ng verse 4, I pursued the Lord, and He answered me. He delivered me from my all fears. So, anong unang pangako? He will deliver us from fear. Yung takot. Ano ba yung takot na to? Ito po yung mga negative side. Halimbawa, sino sa inyo ang takot tumanda? Taas ang kamay. O sino sa inyo ang ayaw tumanda? Note, sasabihin ko sa inyo to, mahirap ang tumanda, pero mas mahirap ang hindi tumanda. Bakit? Kasi bata ka pa, kukunin ka na ni Lord para hindi ka tumanda. Tama? O sino ngayon ang gustong tumanda? Ayaw nyo pa rin? Uy, mas maganda ang tumanda kaysa hindi. Di ba? Kasi pag hindi ka tumanda, ay kukunin ka talaga ni Lord. Di ba? O sabi nga nito, di ba, sa pagkain, halimbawa sa pagkain, narinig ko ito kay Dr. Atoy. Sa pagka pala kumain ka ng lechon, ang nakaka-high blood, hindi ang balat. Di ba ang sarap ng balat, malutong? Ako minsan pag nakakita ko, tinitikman ko malutong eh. Hindi ako mahilig sa lechon eh. Ano sa balat? Tikim lang. Sabi niya ni Dr. Atoy, ang nakaka-high blood sa lechon, hindi ang pagkain ng balat. Alam niyo mo kung ano nakaka-high blood sa lechon? Yung buto. Subukan mong pumunta ka sa isang handaan na ang lechon makikita mo, puro buto. Aywan ko kung hindi ka ma-high blood. Sige nga. Di ba?
Pagkain mo, wow, ang sarap, excited ka, puro buto na. Aywan ko, pag hindi ka na high blood. O, di ba? Tama ba? O, kahit nga sa mga, akitin nyo. Yung nanay ko ganito eh. Pag ang ulam namin ay tuyo, 1 linggo tuyo yun. Kasi wala namang refrigerator nung araw eh. Di ba? Wala kaming refrigerator, so hindi pa pwedeng i-stock ang pagkain eh, nasa bukid kami. Pag bumili naman siya ng isda, halimbawa tulingan, 1 linggo yun. Kasi iluluto niya ng lahat yun, lalagyan niya ng suka para ma-preserve. So pag naubos yun, may reserve, wala naman refrigerator. Sabi ko, minsan nakaka-high blood rin pala ang isda. Pati gulay nakaka-high blood rin. Tama? Tama ba? Sabi ko sa inyo eh. Subukan nyo, kumain kayo 1 buwan, puro gulay, pag hindi kayo na high blood. Okay, bakit po ako napunta doon? Kasi nga, minsan kasi, ang tao kasi ang mahirap yung nabubuhay ka sa takot. Maraming tao ang nabubuhay sa takot. Yung mga negative. Yung mga negatibong tao. Ako ayoko sumama sa negatibong tao. Lagi ko sinasabi yan. Pag ang kausap ko, lagi ko naririnig, ang hirap ng buhay, minumura ang gobyerno, sinisisi ang kapitbahay. Di ba? Nakarinig kayo ng ganon? Ako umaalis. Ayoko siyang makasama. Puro reklamo. Ang gusto kong taong kasama, yung positibo sa buhay. Yun ang pipiliin yung kasama. Pipiliin nyo yung taong may matututunan kayo. Iwasan nyo yung mga taong wala kayong matututunan. Amen? Kasi pagkausap mo yun, pagka naghiwalay kayo, sigurado ko, ang bigat na rin ang kalooban mo. Di ba? Subukan nyo kausap, puro reklamo sa gobyerno. At pagkatapos niya, magre-reklamo rin kayo. Kasi minsan ang nakikita natin yung negative side, hindi natin nakikita yung positibo. Halimbawa, ang ating Pangulo, wala naman kasing perfectong Pangulo. Wala naman kasing perfectong leader. Although, sabihin natin may pagkakamali, pero tingnan mo rin, ano naman yung kanilang pagsisikap para iayos ang buhay natin. Ay nag-anak ka ng 10, sisisihin mo si Duterte at saka si Bongbong dahil mahal ang bigas. Tama ba? Hello? Okay, ang mga magulang kadalasan may takot yan. Naging magulang din ako eh. Pag maliliit pa ang mga anak mo, lagi mong iniisip, kaya ko kayang pag-aralin nito, naku, ang mahal na ng tuition. Ang mahal ng bigas. Alam nyo kung bata lang ako ngayon, yung bata pa ako, senior na ako eh. At bibigyan ako ng oportunidad na yung kung saan ako titira, pipiliin ko talaga probinsya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sa probinsya, laking probinsya ako, mas simple ang buhay. Ano? Mas simple. Kung ako, bata pa, sabi ko nga doon sa mga kasamahan kong pastor, kung ako magpapastor, bata pa ako, pipiliin ko probinsya. Bakit? Tingnan nyo Pag dito ka nakatira sa Maynila, wala ka sariling bahay, ang upahan mo, 10,000 para matino-tino. Pag room, yung kwarto lang, yung pagpasok mo, andun ang kubeta, andun ang kusina, andun ang tulugan, lahat na 5,000. Tama? Di ba ang hirap? No? Kung gusto mong matino-tino, mga 10 to 15,000. Tama? Diba? Para medyo matino ng konti. Eh, paano kung ang sweldo mo minimum? 500 pesos o less than 600 pesos. Ang bigas, 54 pesos to 60 pesos o higit pa. Ang 1 kilong galunggong, 250 hanggang 300, no? Ang karning baboy, nakikita mo na lang, ang hirap bilihin. O lalo na yung baka. Tama? Hello? Samantalang sa probinsya, mas simple ang buhay pag may kapiraso kang bukid at kapag wala kang lupa, manghingi ka ng lupa sa kapitbahay, ilagay mo sa sako at makakabuhay ka na ng mga gulay. Diba? Mas simple. Mas mura pa ang upahan. 3,000, maganda na.
Doon sa amin, sabi nung kapatid ko nung umuwi ako, Kuya, itong auntie mong lote sa katabi ko, padagyan mo nga ng apartment. Bakit? Ay kasi ang dami naghahanap ng apartment dito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang dami naghahanap ng apartment. Talaga? Sabi ko, oh. Bakit? Kasi marami nagtatrabaho, hindi naman tagaroon naghahanap ng bahay, di ba? Naghahanap ng bahay. Dito rin sa Metro Manila, no? Tama ba? Simple. So, pero ito, when we are in the Lord, sabi nga, when we pursue the Lord, yung lahat ng mga pag-aalinlangan na yan, lahat ng takot na yan, ay aalisin ng Panginoon. Note. Hindi ka malalayo sa problema at suliranin. Hanggat buhay tayo, sasabihin niyo si Pastor, sinungaling kapag born again na walang problema. No! Mas marami. Hindi tayo exempted sa tukso, hindi tayo exempted sa problema, hindi tayo exempted sa hirap ng buhay. Amen? Ang kaibahan lang natin, mayroon tayong kakampi at mayroon tayong malalapitan. Mayroon tayong matatawagang Diyos. Amen? Na magbibigay ng tamang direksyon kung paano tayo mabubuhay ng maayos. Amen ba? Yung tutulong sa atin. Yung magkukomfort sa atin. Yun ang katulong. Yun yung iba. Tingnan nyo. Siguro sino yung may ganitong kapitbahay? Walang pambili ng bigas pero may pambiling alak. Walang pambili ng ulam, walang pambigay ng baon pero may pangtong eat. At reklamo sa hirap ng buhay pero nagbibinggong maghapon. Meron ba kayong ganyang kapitbahay? Hello? Sino may ganong kapitbahay? Diba? Ang iba sa atin meron, no? Pero note, pag kilala mo ang Panginoong Hesus, gaganda ang buhay mo. Bakit? Hindi ka na magbibingo. Hindi ka na magtotongit. Hindi ka na magiinom ng alak. O ay di lahat ng kinikita mo, pambili na lang ng ulam, pambili ng pagkain, panggasto sa mga anak. Masaya ang pamilya. Yun ang ibig kong sabihin. Tama ba? Hindi na ipagbibisyo eh. Ay yung isa nga, may kilala nga ako, mas malaki pa ang budget sa loto kaysa pambili ng bigas. Kasi sabi niya, sa loto may jackpot eh. O, tama? O, hindi, may ano. Sabi ko, magkano ang budget mo sa loto? Ako, ano lang ho naman, maliit lang. Minsan nga ho ikaw, mahigit 500. Tumama na ho kayo. Ay, hindi, baliktaya lang eh. Ano yung baliktaya? Ibinabalik yung ibinabayad mo? Ano ko kung gano'n? Hello? Hindi masama ang pagyaman, hindi masama ang pagganda ng buhay, pero daanin mo sa maayos na kaparaanan, huwag kang umasa sa swerte at sa jackpot. Umasa ka sa Diyos at magtrabaho ka ng mabuti. Amen? There is no fear in the Lord. Sabi diyan, He will deliver us. Verse 6 and 17. God save us from troubles. Sabi diyan, this poor man called and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The righteousness cry out and the Lord hears them and He delivers them from all their troubles. So sabi ng Biblia, God save us from troubles. So, marami tayong, binanggit ko na yan kanina, marami tayong troubles. Marami tayong pagsubok sa buhay. At lagi natin sinasabi, ang labanan, wala dito sa loob ng church. Ang labanan, paglabas ng simbahan. Pag nasa mga bahay na tayo, sa ating tahanan, sa ating mga kapitbahay, sa lugar ng trabaho, sa lugar ng eskwelahan, sa bawat lugar na pinupuntahan natin, kaakibat natin yan. Pero ang maganda, ang pangako ng Panginoon, when we fear Him, sabi doon, He save us. Ilalayo ka ng Panginoon. Puprotektahan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Ako, sabi ko nga sa inyo
kami, di ba? Dumaan kami sa mabigat na pagsubok. 10 months na po ang asawa ko. Nakapiling ni Lord. 10 months niya nang ini-enjoy yung buhay niya sa piling ni Lord. Di ba? Dumaan kami doon, pero wala po akong karapatang magtampo sa Diyos, lalong wala akong karapatang questionin ang Panginoon. No? Kasi hindi ko naman nakita. Alam niyo, kung meron man akong nararamdaman sa ngayon, naiinggit ako sa Kanya. Bakit? Kasi kasama na siya ni Lord ano? May lungkot. Siguro, sabi ko nga, kausap ko si Kuya Boy, nagkakape kami nung last Thursday, habang naghihintay kami ng mga kasamahan para nagbo-bowling kami. Mga YFM, bowling ulit tayo. Galing ni Kuya Maning Tawa lang siya ng tawa, nanonood lang. Puro strike nga siya Ano kaya Maning? Masakit kasi ang braso, hindi makatira sabi nung isa, ulitin natin. Habang kami ni Kuya Boy nagkukwentuhan doon. Sabi ko, Kuya Boy, kumusta ka na? Ano pa rin, Pastor? No. Kami nakakaintindihan kami. Sabi ko, Kuya Boy, kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, nararamdaman ko. Sabi ko, hindi naman masakit Ano Kuya Boy? Hindi. Lungkot. Kami yung malungkot. Ang kaibahan ko lang kako sa iyo, Kuya Boy, gayahin mo ko, ang kaibahan ko lang, ako may outlet. Meron akong, nagpapastor ako, busy ako, may mga meetings ako, na dapat puntahan, kailangan kong mag-contact ng meeting, kailangan kong umattend ng meeting, kailangan kong bumangon. Kailangan kong ilabas yung sarili ko. Sabi ko, subukan mo rin ka akong lumabas ng konti. Tingnan mo rin yung itsura ng kapitbahay mo. Huwag lang sa bahay. Para maiwasan mo yung lungkot. Definitely. Pag nagkulong ka lang sa bahay, sasakit ang katawan mo. Mamamayat ka lang. Manghihina ka. Lumabas ka. Totoo po yun. Bakit? Ako personally, pag pumunta ho kayo doon sa bahay namin sa Cavite, ang saya. Alam mo kung bakit? Nag-iisa lang ako Bakit? Sabi niya, Pastor, bakit ang saya? Minsan namimiss ko. Alam mo kung anong namimiss ko sa asawa ko? Yung utusan niya ako. Ang hirap din pala pag walang nag-uutos, ang hirap din pala pagka walang nagagalit sa'yo. Yes! Mamimiss mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag natutulog ako, nahihiga ako kahit alas 7 na ng umaga, alas 8 na ng umaga, kahit anong oras ako gumising, lalapit yung dalawang aso ko, hihimuran yung kamay ko, siguro, gutom na kami. Pero dati, nung maaga pa, nung kasama kami, gising na. Bakit? Nagkano na? Gising ako ba? Di ba Punta ka ng palengke, bumili ka ng... Minsan namimiss mo yun. I tell you, mamimiss mo yung isang bagay na dati mong ginagawa. Yun ang sinabi sa akin ni Kuya Boy. Sabi niya, alam mo, Pastor, yun ang mamimiss ko. Ipagdadrive ko si Ruby sa trabaho, o kasama ko yung mga anak ko minsan, tapos minsan susunduin ko sila, uutusan ako mamalengke, wala na nag-uutos. Sabi ko, Kuya Boy, balik mo lang. Nagkakaintindihan kami dalawa. Karanasan namin yun. Pero nahirapan siya. Ako kaya hindi. Kasi may outlet ako. Amen? Kailangan kong bumangon para mag-aral ng message. Kailangan kong magbukas ng laptop kasi kailangan kong tingnan yung aking gagawing mga trabaho. So, may outlet tayo. Ganon. So, ibig sabihin, bakit? Anong kinalaman nun? He saved us from trouble. Anong ibig sabihin? Note. Ito nakita ko. Pag busy ka, marami kang ginagawa, mas kaunti ang chance mag-isip ka ng kung ano-ano. Tama? Pero pag wala kang ginagawa, sabi nga nung nakita meron din palang cell group ng mga marites. Tingnan niyo sa kapitbahay niyo. Ang mga marites may cell group din. Sabi nung isa, mga kapatid, bago po natin simulan ang ating cell group ng marites, hindi po makaka-attend ang ating isang kasamahan, si Mr. Juan de la Cruz. Bakit? Ay kasi po nahuli ng asawa, na siya'y nangangaliwa at inaway. Cell group din pala ako yung mga marites.
Ay, nako. God will say, sabi ng Biblia, sabi doon, this poor man called and the Lord heard him and He saved him out of his trouble. Mayroon po diyang magic word. He called him. Ibig sabihin, ang pinakikinggan ng Diyos ay ang mga taong tumatawag sa Kanya. Amen? He will save us from our troubles kasi nananalangin tayo sa Kanya. Pero kung hindi ka nananalangin, kumusta yung devotion nyo kanina? Hindi pa po ako pastor nakapag-devotion, mamaya pang hapon. Ano? Continuous po yung inyong mga nagpa-process, ha? Kahit yung hindi nagpa-process, ay sadya. Hinihiling ko po, lagi ko sinasabi, please read your Bible every day. Pray every day and read your Bible every day and you will grow, 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 grow. Amen? Neglect your Bible and forget to pray and you will string. Kanta ng mga bata yun, di ba? No. Please read the Bible. Pray to the Lord. And the Lord will deliver you. Kasi yung iyong panalangin ang nagliligtas sa iyo from all your troubles. At yung bigat mo, pinagagaan ng Panginoon kasi marunong kang tumawag sa Diyos. Sabi yung nasa Biblia, mga doon, the righteous cry out. Note, the righteous cry out and the Lord hears them. Note, sino ba yung mga righteous? Ito dito, believers. Sabi doon, and He delivers them from all their troubles. The righteous, ibig sabihin, ito yung mga anak ng Panginoon. Amen? Thirdly, God sent ito yung maganda. Tingnan nyo. Verse 7 and Hebrews chapter 1 verse 40. Sabi nyo, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and He delivers them. God sent His angel to encamp us. Hebrews 1:14. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Tingnan nyo. Lahat pala tayo may guardian angel. Amen? Lahat ng mga mananampalataya, sabi ng Hebrews, meron tayong tinatawag na ministering angels na hindi lang natin nakikita pero kasama natin. And sabi dyan, the angel of the Lord encamp around us. Pag sinabi mong encamp, sinasamahan ka, binabakuran ka. Tama ba? Sabi, those who fear Him and deliver them. Ano sabi doon sabi ng Biblia, Hebrews, are not all angels ministering. Ito yung tinatawag na ministering spirit. Ano? At ang sabi dito, sent to serve those who will inherit salvation. Wow! Galing, ano? Hindi pala tayo laging nag-isa bukod sa Holy Spirit na lagi nating kasama, meron tayong angel. O angels. Kaya nga sabi ko, pag ang ito po yung doktrina ko. Hindi naman ito kasama sa doktrina ng Foursquare, pero ito doktrina ko. This is my personal belief. Ang isang taong, yung namatay na, yung kinuha ni Lord, may sundo. Di ba may pelikulang sundo? Tama ba? At ang isang Kristiyano, ang kasama niyang ang naghahatid sa kanya sa piling ng ating Ama sa Langit ay ang angels. Amen? Naniniwala kayo ron? Pag hindi kayo naniniwala sa Luke chapter 16 verse 19 to 30. Di ba? Basahin nyo yung Luke chapter 16 verses 19 to 30. When the Lazarus died. Di ba? Sinundo siya ng angel at dinala siya doon sa piling ng Ama. Pag ang sumundo sa iyo may mahaba sombrero at saka may karet, ay matakot ka doon. Huwag ka sumama.
No? Pag may karet. Pero kung ang susundo sa iyo ay nakadamit ng puti, may pakpak. May pakpak ba? Sabi ng Biblia kasi may pakpak eh, no? O, nakadamit ng puti. Ito, note. Ang tunay na angels, ito ha, pag ang angels, yung tunay na itsura ng angel, pag nagpakita sa inyo, tatakbo kayo, matatakot kayo. Naniniwala kayo? Kasi may angel na puro mata. May angel na 6 ang pakpak. Iba-ibang itsura. Ang ginagawa ng angel para hindi tayo matakot, nagtatransform siya. Nagtatransform siya kagaya ng isang tao na may pakpak, maayos sa kadamit ng puti kapag lumapit sa atin. Kaya yung angel na kasama natin na hindi natin nakikita, hindi natin alam kung anong itsura. Amen ba? But sabi ng Biblia, He sent the angels. The angels encamp around us. To those, note. To those who fear the Lord. Doon sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Doon sa lahat ng gumagalang at sumasampalataya sa Panginoon. So, hindi lahat ng tao may angels. Kasi sabi ng Biblia, to those, malinaw naman, ano? The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivered them. Wow. Next. Sabi dito ay, ito pala, mahaba pala yung Hebrew. Sabi dito, and God's appointed His angel to protect and rescue His saints from physical and spiritual harm. This promise of divine intervention is reserved only to those who truly fear God. Wow. Hallelujah. Yes. Number 4, yung binasa ko ay Hebrews chapter 1 to 14, ha? Chapter 1, verse 14 ng Hebrews. Para alam natin. Sabi doon, God will supply all our needs. Verse 9 ng Psalms 34. He will supply. Sabi doon, fear the Lord, you, His holy people, for those who fear Him lack nothing. Wow, ganda ng pangako. Yan ang magandang pangako. Note, when God promised, sabi doon, He will never lie. Pag sinabi niyang He will provide, He will provide. Pag sinabi niyang hindi tayo magkukulang, hindi tayo magkukulang. Ay bakit tayo nagkukulang? Ay ba't yung iba wala? Bakit yung iba meron? Anong dahilan? Ang Diyos ba merong tinititigan at merong tinitingnan lang? Ang Diyos ba may favoritism? Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? May tanong nyo na ba yon? Bakit, Lord, yung iba mayaman? Bakit yung iba mahirap? Meron akong narinig na kwento, hindi ko alam kung gaano katotoo. Minsan daw, kumain sa restaurant si Bill Gates. Nag-tip siya sa waiter, I think, $5 ba? $5. Maliit lang, basta maliit lang. Tapos yung anak daw, dahil hindi ko naman sure eh. Yung anak ni Bill Gates, kumain sa restaurant at nag-tip ng $100. Yung tatay, $5, yung anak daw, $100. Nagtanong yung waiter kay Bill Gates. Sabi niya, Mr. Bill Gates, yung anak mo nag-tip 100. Ay bakit ikaw $5? Sabi daw ni Bill Gates ganito, kasi ang tatay ko mahirap lang at magbubukid. Yung anak ko, ang tatay, bilyonaryo. Tama? Sabi ni Bill Gates, mahirap lang ang tatay ko eh. Ano? O tingnan nyo, sabi nung isang bata, sabi nung tatay, bakit ang grade mo? Ang baba, bakit ka puro palakol? Ay bakit yung kapitbahay natin ang tataas ng grade? Sabi ng bata, Tay, huwag niyo po akong ikumpara sa kanila.
Sa kanya, bakit? Yung tatay po noon matalino. Di ba? Matalino yung tatay no, kaya mataas ang grado eh. Palagay nyo. Nakuha nyo ba ang ibig ko sabihin? Ang Diyos, wala siyang hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat fair. Anong ibig ko sabihin lang? Kasi mahirap tayo. Kasi baka yung ating mga ninuno, yung ating mga magulang, o baka tayo sa sarili natin, hindi tayo nagsikap. Hello? He will supply all our needs according to His riches and glory. Hello? Hello? Bakit? Kasi depende yon kung paano tayo nagsisikap. Depende rin yon kung paano natin ginagawa yung ating trabaho. Ang tawag na word ng Biblia, diskarte lang yan. Tama ba? Hello? Diskarte lang yan. Hallelujah. He will supply, depende sa atin kung paano tayo nagsisikap. Next one, God give us abundant life. Give us abundant. Tama yung relo natin, ano? Tama ba yung relo? Tinitingnan ko kasi. Okay. Abundant life. Anong ibig sabihin ng abundant life? Whoever of you loves life and desires to see many good days. Note, ang abundant life, ito, John 10:10. Anong ibig sabihin ng John 10:10? Nagpunta rito ang magnanakaw upang magnakaw at tumatay. Pero nagpunta rito ang anak ng Diyos, nagpunta si Kristo upang magkaroon tayo ng buhay at hindi lang buhay, full life, abundant. God wants us to bless us. God wants us na magkaroon tayo ng good life, a better life. Hindi lang sa langit, kasi dito rin sa lupa. Amen kayo doon? Amen? Kung meron man ng Diyos na hindi kalooban, ako naniniwala ako, hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay paghirapin. Amen ba? Okay. Next time, ituturo ko meron akong ginagawang lesson, yung isa ay yung secret of good health. At yung isa naman ay yung tinatawag na kung paano maging matalino. Meron daw 10 steps eh. Yung mga wise man, there are 10 steps, yung wise man. At meron ding mga several steps, yung mga healthy at saka hindi healthy. Sabi nila ganito. Anyway, pag-usapan natin yun sa susunod, pero bigyan ko lang kayo ng tip. Isa lang. Isa lang. Patikim lang. Ano ang the best investment na meron tayo? Bibigyan ni Ate Bing ng chocolate ang makakasagot mamaya. Spiritual, kalusugan, anong iba? Hello? Good health? Ano pa? Hello? Yung iba hindi alam. Ate Bing, may utang kang chocolate kay Ate Aw. Yes. Ayon sa isang dakilang manggagamot, ang the best investment natin ay ang ating kalusugan. It's our good health. The best investment. Bakit? Kahit bilyonaryo ka, pero kung sakitin ka, di ba? Kung kahit bilyonaryo ka, kayang bumili ng masasarap na pagkain, pero kung hindi ka naman makakain kasi high blood ka, di ba? Anong gamit ng iyong pera kung pwede mong kainin, utmi lang? Tama? Hello? Si Enrique Subel de Ayala, namatay siya, bilyonaryo yan. Namatay siya, ang naigagalaw niya lang, ulo.
Nakakapagsalita, ganyan lang. Magmula liig hanggang baba, hindi. Kasi nakita ko siya sa TV, naka-wheelchair lang siya, may bakal yung buong katawan niya, ganyan lang siya. Tapos naka-wheelchair siya. Ganyan lang. Bakit? Bago siya namatay, kasi nahulog siya sa kabayo habang naglalaro ng polo. Yung, alam niyo, yung parang golf na nakasakay sa kabayo. Naglalaro siya ng golf na polo doon sa Calatagado, sa hacienda niya, nahulog siya. At damage yung kanya, magmula rito batok pababa, na damage yung kanyang spinal cord. So hanggang sa namatay siya, ganyan lang siya. Sabi nung isang pulis, sinong mas mayaman? Ikaw na pulis, na ordinaryong pulis, o si Subel? Sabi niya, anong gusto mo? Mayroon kang bilyong peso, pero gagaya ka ni Subel de Ayala. Sabi niya, okay na po ako sa buhay ko ngayon. Tama? Yes. Yun ang pangako ng Biblia. O sabi dito, ano sabi niyan? Abundant life. Ang abundant life ay healthy life. Amen? Ang abundant life ay health. No, hindi ko sinasabing hindi kailangan ng pera. Hindi ko sinasabing hindi kailangan ng magandang bahay, magandang sasakyan. No, ang gusto ko lang sabihin dito, ang pinaka-abundant life ay yung itayo ay healthy. Amen? Yung full life, kasama yung healthy life, kasama yung pinasyal. Amen ba? Pero wag kang matahihiya, wag kang, kung ikaw ay mahirap at kumakain ka lang ng 3 beses isang araw, okay, bakit? Ang importante, healthy ka. Napupuntahan mo yung gusto mong puntahan. Di ba? Nakakagala ka ng mag-isa. Hello? Masarap kang kumain kahit na lechon lang ang ulam mo. Kahit lechon, pero maghahanda kang kumain. Ay, nako. Ang dami pong mayaman. Gustong kumain ng lechon. Hindi makakain ng lechon. Ang sarap ng leche plan. Sabi nung isa, hindi naman pwede kumain. Kasi diabetic. Tama? Sinong may maintenance dito? Sige, Pastor Gani. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpatingin sa doktor. Ako, wala akong maintenance. Bakit? Hindi ako nagpupunta sa doktor. Kasi pag nagpunta ako ng doktor, may maintenance ako eh. Diba? Healthy. Next one. Promise yan ng Panginoon, He will give us abundant life. Verse 12 yun ha. Verse 15. Psalms 34 pa rin tayo, hindi tayo malis. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cries. Ang sabi yan, God will hear our prayer. Sinong nananalangin nang hindi ka tinitugon ng Diyos? Promise niyan, He will hear our prayer. Sabi niyan, the Lord, the righteous will hear His prayer. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Sabi doon, pagka doon nanalangin ka, pagka ang prayer mo ay, pagsabi ng Lord sa iyo na delay ang iyong panalangin, ay delay ang answered, He will test your patience. Amen? Pag ang panalangin mo naman ay yung hindi tinugon, ang ibig sabihin, pinipreserve ng Lord yung best para sa'yo. Meron ang Lord na best para sa'yo. Kaya ang sabi ni Lord, anak, hindi pwede sa'yo yan. Better lang yan. I want best for you. Diba? Pagka ang tugon naman ng Panginoon yes, kaagad, He will strengthen your faith. No? Pag delay, He will test your patience. Pag no, sabi ng Panginoon, He wants the best for you. Hello? Tama ba? So, but He will hear our prayers. Note, He always hear our prayer.
may iba't iba nga lang sagot ang Panginoon. Huwag ka lang magtampo. Hanapin mo lang kung ano yung best para sa'yo. Huwag ka lang magmadali. Sabi nga doon, He wants to develop our patience. Amen? The next one, verse 7 ay ito. Number 7. Verse 18. God will comfort us with His presence. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed. Ibig sabihin yung mga firm in spirit. Yung talagang strong in spirit. The Lord will rescue His servant. Sabi doon, no one who takes refuge. Anong ibig sabihin? No. Verse 18, na-advance ako doon. The Lord is close to the broken-hearted. Ano ba yung broken-hearted? Sino ba yung mga taong may durog na puso? And save those who are crushed in spirit. Ibig sabihin, pag sinabi mong crushed in spirit, firm in spirit. Ano? Firm in spirit. Ano sabi diyan? He will comfort us with His presence. Presence ng Panginoon. Alam ko, sabi nung isang prayer, nung isang preacher, sabi niya, Lord, you can take everything from me, but not your presence, even a single seconds. Diba? Kasi yung presence ng Panginoon, yun ang pinakamahalaga. God has a multiple promises sa atin. Amen? Meron siyang, God is a generous para ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Meron tayong abundant blessing. Pero what is the most important, kundi yung presence lang ng Lord? Ang pinaka-most important ay yung kanyang presensya sa atin. Amen ba? Yung presensya ng Panginoon. Kaya kung meron naman tayo higit na dapat ingatan at hingin sa Diyos, ay ang kanyang presensya. Next one, sabi dito, God redeem us. Sabi doon, pag sinabi mong redeem, from the grave, the Lord will rescue His servants, and no one who takes refuge in Him and will be condemned. Yun ang maganda. No? Sabi doon, yung lahat ng mga tinubos ng Panginoon sa verse 22, wala ng condemnation. Sabi nga, there is no condemnation sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo bilang sariling Panginoon tagapagligtas, wala ng condemnation. Amen ba? There is no condemnation to those who accepted Christ as Lord and Savior. Amen? Amen? Kasi yung freedom na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, yung freedom na ginawa niya, yung blood ng Panginoong Hesus, na itinigi sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay sa atin ng freedom. Amen? At wala ng condemnation sa lahat. Pag sinabi mong redeem, ang word na redeem, pagka tinignan mo sa original, sabi ko nga, ito lagi kong binabanggit sa inyo, ilang beses nyo itong narinig. Pag sinabi mong word na redeem, after na si Christ ay namatay, bumaba siya doon sa kailaliman ng lupa. Di ba? At yung mga namatay na nauna, sinundo niya at dinala niya sa langit. He redeemed. At ngayon, tayo, directed na tayo sa piling ng Ama. Amen ba? Directed na tayo doon sa tinatawag nating paradise. Kasi, si Kristo na ang nagbayad sa atin. He redeemed us from all our unrighteousness sa ating lahat ng kasalanan. So, wala ng condemnation. Yan yung sinasabi natin. Ano sabi ng Psalms? Psalms chapter 33, But the eyes of the Lord are on those who fear Him, and those who hope is in His unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. Amen? Sige nga. Ito yung kanyang promise. God has a promise
Sabi nga, ang Diyos natin napakabuti. Ang Diyos natin kahit kailan hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakamali, ang Diyos laging tapat. Ako, by experience, nasasabi ko, God is so good. Sobrang buti ng Diyos sa akin at sa aking pamilya. By rights akong sabihin ito. Bakit? Kasi karanasan ko ito eh. For the last 3 years na nagkasakitan ang aking asawa, hanggang sa kinuha siya ni Lord, hindi ko nakita na nagkulang ng Diyos sa amin. Yes, kinuha ng Panginoon ang aking asawa, dinala niya sa kanyang piling, pero praise God, hindi niya kinuha ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Hindi nawala ang aking pagtitiwala o hindi man humina ang aking pagtitiwala. Sa halip, lalo akong lumakas at lalo akong nagtiwala sa Diyos sapagkat mas nakita ko na walang pwedeng asahan kundi ang Diyos lang talaga. And now, alam niyo ba, sabi ko nga, isa lang ang panalangin ko sa Panginoon. Every time na mananalangin ako, sabi ko sa Panginoon lagi sa prayer, ito ko kung kaya niyong gawin, pero ito yung ginagawa ko. Sabi ko, Lord, huwag niyo pong ipapahintulot na mabuhay ako sa kasalanan o bumalik ako sa kasalanan o iwan ang aking pananampalataya. Lord, kapag dumating ang pagkakataon na ako'y magkakasala o mabubuhay ako sa kasalanan o tatalikod ako sa pananampalataya, isa lang ang kahiling ako kay Lord, kunin mo na ako. Yun ang aking panalangin. Lord, kunin mo na lang ako kaysa magkasala ako, mabuhay ako sa kasalanan, o talikuran ko ang pananampalataya, kunin mo na lang ako. Mas gusto ko sa piling mo. That is my prayer. Kasi nakita ko at napatunayan ko kung paano at gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na dinaas natin. Masasabi niyo po yan kapag naranasan niyo. Pag dumaan sa inyo ang matinding pagsubok, masasabi niyo yan. Pero hindi mo masasabi ng totoo yan kapag hindi mo naranasan. Iba po yung sinasabi mo nang hindi mo naranasan kaysa sinasabi mo nang dinaanan mo na at naranasan mo na. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Awit tayo sa Panginoon. Sa sandali pong ito, pasalamatan natin ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Hallelujah. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkness nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah. Yes, our God is a good God. He is faithful. His love will never fail. Hallelujah. Damhin natin ng kabutihan ng Panginoon. Damahin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, nakikita niyo po ang aming puso. Nakikita mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Yes, Lord, hindi po kami exempted sa mga pagsubok sa buhay. Nararanasan po, Panginoon, namin ang paghihirap at minsan ay ang karamdaman ay dumarating sa amin. Pero salamat, Panginoon, sapagkat kahit minsan ay di mo kami iniwan. Kahit minsan, Panginoon, ay hindi ka po nagkulang. Lord, ang iyong pong kabutihan ay sapat sa amin. Ang iyong biyaya ay sagana. Lord, salamat sapagkat bawat umaga ay ginigising mo po kami ng taglay ang buhay at ang lakas. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsikat ng araw sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat ihip ng hangin. Bagamat hindi po namin nakikita at hindi namin alam kung saan pupunta, ay patuloy po na itong dumadaloy. Ito po'y tanda ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ito'y tanda ng iyong katapatan sapagkat bawat araw, Panginoon, bawat umaga, sa aming paggising, Panginoon, meron po kaming bagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat bawat sandali ng aming buhay, taglay po namin ang iyong katapatan. At kung kami man, Panginoon, ay may mga pagkukulang, anuman ang aming pagkakamali, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat bawat sandali, ikaw ay merong ministering angels, Panginoon, na sa amin ay gumagabay to save us, Panginoon, from physical illness and spiritual illness, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, God, for all the provision, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Ama, salamat. Salamat po ng marami. At ang aking dalangin, Panginoon, patuloy niyo pong ipadama ang iyong pag-ibig sa amin. Patuloy po naming maranasan araw-araw ang iyong akap. Ang init, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin. Patuloy mong buksan ang bintana ng kalangitan at ibuhos ang pagpapala na walang silid na sapat na kalalagyan. Ama, patuloy mo kaming busugin sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat, Panginoon, for all the provision. Salamat po, Panginoon. Ama, ang kapurihan at ang kalwalati ay patuloy po naming ibinabalik at hinihingi ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede po tayo makaupo sandali.